Okay po, isang mapagpalang araw sa ating po lahat. Salamat po sa bawat isa, saka nasa mga kanya-kanyang tahanan, sa ating po mga estudyante, ay isang mapagpalang araw po. Nawa ay tayo po ay pagpalain ng Panginoon sa ating pong gawain sa umagang ito. So, alam ko po, ng bawat isa po ay handa na. So, tayo po ay magsisimula sa ating pong gawain at tawagin po natin ang ating mga mamumuna sa ating pong pagpapaawit, si Pastor Ariel at si Sir Renz. Amen. Tayo mawit sa ating pagsimula. Awitin natin itong awiting Save, Save. Ayan. Bagamat tayo na sa ating mga tahanan, sabayan nyo kami sa aming pag-aawitan. Awitin natin ito ng may kasiyahan at kasiglahan. Save, Save. I found a friend who is all to me. His love is ever true. I love to tell how he lifted me and what his grace can do for you. Chorus now. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Second verse. He saves me from every sin and harm, secures my soul each day. I'm leaning strong on His mighty arms. I know He'll guide me all the way. All together now. Saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Last verse. When poor and needy and all alone, in love He said to me, come unto me and I'll lead you home to live with me eternally. Saved, saved by His power divine, saved to new life sublime. Life now is sweet and my joy is complete, for I'm saved, saved, saved. Amen. Tayo po muna'y manalangin sa ating pagsimula. Tayo pumikit, tayo manalangin. Hilingan natin si Pastor Roldan dito sa unahan para tayo pangunahan sa ating pambungad na panalangin. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama o Diyos namin na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, Lord, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Humingi po kami o Diyos ng kapatawaran sa amin po mga pagkukulang na nagawa laban sa inyo at sa aming kapwa. Ito man po ay sa amin pong naisip, na salita, nakita. Panginoon, patawad po o Diyos. At Lord, sa oras na ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa kabutihan niyo po sa bawat isa amin. Salamat sa lakas, sa buhay na patuloy niyo pong ipinapahiram, Panginoon. At salamat din po, Lord, sa kalayaan. Kami po ay bagaman ganito ang sitwasyon, ay may pandemic, hindi po makalabas, bawal.
Pero salamat po Lord sapagkat mayroon pong teknolohiya upang sa ganun o Diyos ay hindi po mahadlangan ang chapel hour at kami po ay makapagpatuloy. Panginoon, hinihiling po namin o Diyos ang inyong gabay sa gawaing ito. Nanawa o Lord ay ikaw po ang may taas at madakila at ang mga kabataan o Diyos, tulungan niyo po na magkaroon po sila ng kagalakan na makinig na iyong salita at ang buong programa ng chapel hour na ito, God, ay pagpalain niyo po, sawayin niyo po ang anumang hadlang o gawa ni Satanas o Lord. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat, Pastor Roldan. So sa ating pagpapatuloy, tayo ay magbasa ng ilang mga talata mula sa Biblia. Kung kayo ay may Bible, kuhanin ninyo at buksan sa Romans 8 or Romans chapter 8 verses 14 to 17. Romans 8 verses 14 to 17. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God. And if children, then heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Pagpalain ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tawahin ko muli sa unahan si Sir Renz. Thank you, Sir Rene. Tayo mawit muli sa ating pagpapatuloy. Awitin natin itong awiting He lives. He lives. Muli, sabayan niyo kami sa aming pag-awitan. He lives. Redeemed. Redeemed. Awitin natin itong awiting redeemed. Amen. Tayo mawit. Redeemed by I love to proclaim it, redeemed by the blood of the Lamb, redeemed through His infinite mercy, His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb, redeemed, redeemed. His child and forever I am. Second verse. Redeemed and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me that continually dwell. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Last verse. I think of my blessed Redeemer, I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent, His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Amen. Nawa, tunay na po tayong nahugasan or pinatawad sa ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoon. Sa ating pagpatuloy, hilayan natin si Pastor Normel muli dito sa unahan. So maraming salamat po sa ating po mga
makalangit na awitin na ating inawit. So ngayon po naman ay tayo po yung magpapatuloy. So mapapanood po natin ang ating missionary updates. So ang ating pong missionary update ay missionary po sa Cambodia. So ating pong panoorin. The word of God says, "And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth." For your partnership with us in reaching the lost to this Buddhist nation on this side of the world. We are glad that the Lord called us here. His command is still the same. His word is still the same. Allow us to share the blessings that God has given us throughout this year and the ministry that entrusted us to have. God bless you all. Their faces look so earnestly, their eyes are pleading longingly, wondering where their next meal will be. Just trying to make it day to day as their life so quickly slips away, with never a thought of their eternal destiny. A world away, how blessed we are to live in this great land of ours, surrounded by such luxuries and wealth. We think we know of sacrifice, yet we give so little of our lives. It's time for us to look beyond ourselves. There's someone you can reach, someone's life that you can touch. How could you give so little when we've been given so much? Someone's future is depending on what you will do. And to someone in the world today, their only hope is you. What a shame to live our whole life long and stand before our God. What a pity it would be to hear Him say these words. These are ones you could have reached. These are lives you should have touched. How could you give so little when I gave you so much? Someone's future was depending on what you would do. And to those that I put in your path, their only hope was you. Let us strive for the goal to reach just one more soul. What price can be to pray, to hear our Father say, these are ones that you have reached. These are lives that you have touched. Enter in, my faithful servant. To you I say, well done. Someone's future was depending on what you would do. Their faces look so earnestly, their eyes are pleading longingly, wondering where their next meal will be. Just trying to make it day to day as their life so quickly slips away, with never a thought of their eternal destiny. A world away, how
Uy! trees and wells. We think we know of sacrifice, yet we give so little of our lives. It's time for us to look beyond ourselves. There's someone you can reach, someone's life that you can touch. How could you give so little when we've been given so much? So okay po, napanood po natin ang ating missionary po sa Cambodia. So nawa ay patuloy po nating ipanalangin, suportahan ang ating po mga missionary. So tayo, ang Batangas Christian School ay patuloy po na nagiging kabahagi po ng mga gawain sa iba't ibang bansa. So ngayon po naman ay ating pong matutunghayan ang special number po ng ating mga teachers sa pangunguna po ni Ma'am Karen, Ma'am Angelica at Ma'am Gigi. Hello, 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 hello. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy
source of hope is Christ alone. Okay po, so maraming salamat po, teachers, sa inyo pong napakagandang awitin. Ano po, sa tunay po na sa ganito pong mga panahon ay tanging sa Panginoon lamang po tayo dapat magtiwala. Okay po? So ngayon po naman ay tayo po ay dadako sa ating pong pinakamahalagang bahagi po ng ating gawain, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos. Nawa po ang bawat isa ay handa na. Katabi niyo po ang inyong mga Bible at pakinggan po mabuti ang ang pangangaral po ng salita ng Diyos. So ating po tawagin, ating tagapagsalita, si Pastor Ariel Papa. Hello, Jack. Okay, so magandang araw po sa ating lahat. Muli maraming salamat po sa atin pong napakinggan ng mga awitin, sa kanyang mga salita na ating nabasa, mga patotoo at mga balita po mula sa atin pong mga missionary. At tunay po na napakasarap pakinggan ng mga awitin na kung saan ay nagpapakita na tayo po ay napakapalad, na tayo po ay naligtas. Sabi ng awitin kanina, saved by His power divine, saved through new life sublime. Mayroon po tayong bagong buhay nung tayo pinakakilala sa Panginoon. Redeemed, how I love to proclaim it, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy, His child, and forever I am. Kaya nga po lahat ng iyon, sabi ng awitin, in Christ alone. Sa Panginoon lang talaga nang galing eh. Kaya po nawa ay makita natin na napakapalad ng isang mananampalataya kaysa sa hindi mananampalataya. Kaya kung ako ikaw, habang mayroon pang panahon na pwede mo siyang tanggapin at kilalanin sa buhay mo at masigurado mo ang kaligtasan, nawa gawin mo na yon habang narito pa. Nawa habang ikay nakikinig, kung nakita mong iyong sarili na hindi pa natatanggap yung kaligtasan na ino-offer at binibigay ng Panginoon sa atin, ay iyon nawa siyang tanggapin at yung pagsiya ng ginagawang kasalanan, kilalanin si Jesus bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Ngayon tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita. Buksan po natin ating mga Biblia in Romans chapter 8. Romans chapter 8. I hope doon sa mga nakikinig ngayon ay kayo po ay handang makinig ng salita ng Diyos at nawa tunay niyo po itong pakinggan. Akin pong babasahin in verse 14 hanggang sa verse 17. Ito po ang sabi ng Biblia, For us many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sabi po ng verse 15, For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. And verse 16, The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. At sabi po ng verse 17, And if children, then heirs. Heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that ye may be also glorified together. Ngayon pong March ay pinag-uusapan po natin ang patungkol po sa pamilya. Napakaganda pong bagay na napag-aralan natin ang pattern o kaya ay ano ba dapat ang meron sa isang pamilya na yun po idiniskas sa atin ni Pastor Normel. Sinimulan niya po yung aralin po na yan. At nawa tunay na natutunan na natin yung mga bagay na yun. Alam natin ang gawain natin bilang anak, ganun din ang iyong magulang, ang nanay at tatay, meron silang tungkulin na dapat ganapan. Then napag-aralan din po natin ano yung mga pagpapala naman, hindi lamang po sa physical or biological na usapin ng family, higit sa spiritual na bagay. Na idiniskas po yun sa atin ni Pastor Roldan, idiniskas din po sa atin ni Pastor J. Car no nakaraan naman pong linggo.
Ngayon, sa pagtatapos po nitong buwan na ito, ay atin pong aralin po muli ang mga blessing pa patungkol po sa pagiging pamilya. And tingnan po natin siya sa bilang isang mananampalataya na nakakilala sa Panginoon at sa praktikal naman bilang tayo yung mga anak din ng ating mga magulang. So tingnan po natin yan, pero bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon pong muli makapag-aral ng iyong salita. Na Panginoon, pangunahan niyo po kami. Tulungan niyo po pa yung kami maunawaan. At ikaw po yung mangusap sa amin, ang iyong Banal Espiritu, ang siyang pumagitna, at maunawaan po namin. Anumang distraction, Panginoon, alisin niyo po. At tunay, Panginoon, na kami ay maging handa at nakatuon lamang ang amin pong undivided attention mula sa pakikinig ng iyong mga salita. Ikaw po pa yung maitas, mapasalamatan. Ito po aming dalangin sa tayong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. So, babasahin ko po ulit in verse 14. Ang sabi po dito ng Biblia, kung titingnan po natin sa verse 14, 8, verse 14, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God." Kaya tayo po ay naging anak ng Diyos. Kanina sabi nung awitin, "Redeemed, how I love to proclaim it, redeemed by the blood of the Lamb, redeemed to His infinite mercy, His child and forever I am." Tayo po ay naging anak ng Diyos. At hindi lamang po tayo basta naging anak. Mayroon po mga pribilehiyo na ibinigay ang Panginoon sa mga anak ng Diyos. So ang ating pag-aaralan ngayon pong araw po na ito ay may pamagat na 4 privileges of a child of God. 4 na pribilehiyo na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon bilang tayo po'y kanyang mga anak. At kung ikaw nga talaga ay tunay na anak ng Diyos, nawa makita mo itong mga privilege na ito at gamitin natin sa tama. At ilalagay natin siya sa application pagdating sa ating tahanan. Okay, bilang anak, ilagay po natin yan. So what are the 4 privileges of a child of God? Mula po dito sa verse na atin pong pinag-aaralan. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, ay maraming nagkokos ng takot. Pero salamat, mayroon po tayong Ama na nasa langit. Okay, parang nung kami mga bata pa lamang, minsan kami ay nabubuli. Minsan kami ay napapagsalitaan ng kung ano-ano, kami inaaway sa madaling salita sa usapin ng bata. Pero pag nalaman ng tatay namin, kami pinagtatanggol niya. Kaya kami minsan kami nawawalan kami ng takot. Nagiging at peace kami kahit saan kami pumunta, saan kami dumaan, dahil kami may tatay na ipagtatanggol kami. Ganon din po sa kalagayan po natin ngayon. Marahil may mga katatakutan, pero wag natin kalimutan na tayo po ay mayroong tatay. Meron tayong Ama na nasa langit. Tayo po ay naging kanyang anak. Bago po natin tingnan yung 4 na bagay po na yan, ang tanong ko muna, ikaw ba talaga'y anak na ng Diyos? Kasi hindi mo ito maunawaan kung hindi ka talaga tunay pa nakakilala sa Panginoon. Kung hindi ka pa talaga nagiging anak ng Diyos. Sabi ng John chapter 1 verse 12, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." So kung nais mo po maging anak ng Diyos, hindi po yan sa pamamagitan ng gawa mo o magagawa mo para ikaw ay maging anak ng Diyos. Hindi ka magiging anak ng Diyos dahil ikaw ay may relihiyon na inaniban at ikaw ay magiging anak ng Diyos. Hindi po lahat ng tao'y anak ng Diyos, kundi yun lamang nanampalataya. Sabi diyan, "But as many as receive Him," tinanggap siya, kinilala siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, "to them gave He power to become the sons of God." Binigyan tayo ng authority, ng kapangyarihan to become the sons of God, even to them that believe on His name. Naniniwala tayo doon sa kanyang name. Ano po ba yung meron doon sa name na yon? Alam natin, ang pangalang yan ay walang iba kundi si Jesus. Nang ibig sabihin ng Jesus is the Savior. Jesus saves, Jesus saves. Ang pangalan ng Panginoon, ang ibig sabihin niyan tagapagligtas. Nanampalataya tayo dun sa kanyang name. Alam niyo po ba na yung name noon, hindi po yan basta nalang pinangalan. Laging kasama po ng name sa sa Asian times or dun sa panahon po ng mga Greek, lalo na mga Grego, mga Hudyo, pag sila'y nagpapangalan, hindi lamang po basta nila pinapangalanan ng isang tao. Laging kasama po yung karakteristik or attitude or anumang meron dun sa taong yon. Kagaya na lamang ni Jesus. Ang pangalan niya po Jesus, hindi dahil sa pinangalan lang sa kanyang Jesus, kundi kasama ng pangalan niya ay yung pagiging tagapagligtas.
Kaya sinasampalatayanan natin hindi lang yung name niya mismo o literal na pangalan niya, kundi kung sino siya mismo. At yun ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nawa, bago matapos ang service na ito, bago ka matulog mamaya, huwag mong palalampasin ang araw na ito na hindi mo kinikilala si Jesus bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Pwedeng sabihin, pastor, ako na may lagi nagsisimba. Nais kong sabihin, hindi yun ang paraan. Maganda yun, pero hindi yun ang paraan. Pastor, ako naman po'y miyembro na, ako naman po'y lagi nag-aaral ng Bible. Hindi po yun. Kailangan mo siyang kilalanin, accept Him, receive Him, bilang siya ay anak ng Diyos. Kilalanin mo. Kaya nga sabi ng John 3:16, dito din sa book of John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish. Para hindi ka mapahamak sa impyerno at magkaroon ka ng everlasting life, kailangan mo si Jesus. Siya yung magliligtas sa iyo. Yung only begotten Son na yan na magliligtas sa iyo. Kaya sana, wag mo lang basta pakinggan ito ngayon. Nasiguraduhin mo muna, anak na ba ako ng Diyos? Okay. Ay, pastor, ako na may tumanggap. Alam niyo po, napansin ko maraming kabataan po ngayon, ang kanilang salvation o pagkaunawa ng salvation is just a head knowledge. Yung alam lang nila na sila'y ligtas. Marahil, sinasabi mo ikiligtas dahil alam mo lang. Pero wala kang personal encounter sa Panginoon. Hindi mo talaga siya tunay na nakilala sa buhay mo. Ang pinanghawakan mo lamang ay basta ako'y nag-pray, yun. Okay na yun. Hindi po tayo naligtas dahil nag-pray. Tayo po naligtas dahil atin pong tunay na kinilala si Jesus. Nakita natin na tayo makasalanan, pupunta ng impyerno, ayaw natin pumunta ng impyerno, at dahil doon nakita natin kung ano yung tagapagligtas, at nakita natin na si Jesus lamang pala ang magliligtas sa atin. Tayo'y naniwala at nanampalataya na si Jesus lang ang magliligtas sa atin. At naalam mo yon, kaya mong sabihin, kaya mong tawag nito, kaya mong patunayan na ikaw talaga'y naligtas. Kaya hindi lang sana head knowledge. Ako na may dito sa Batangas Christian School ay bata pa, tinuturuan na. At tinuturo sa amin yung salvation. Tinuro na yan si Pastor J.Car nung kami elementary pa. Tinuro na yan ni Pastor Roldan nung kami junior high school pa. Tinuro naman yan ni Pastor Normel, ni Pastor Ariel nung kami nasa senior high school na. Okay? Yes, tinuturo po namin yan sapagkat yun ang sinasabi ng Biblia. At tinuturo ng Biblia na kaligtasan. Pero ang tanong, nung ibinahagi ba ito, nagkameron ka ng personal encounter sa Kanya? Nagkameron ka ba ng personal encounter sa Panginoon? Sapagkat hindi mo makukuha, wala kang kabahagi sa anumang privileges na ito na ating pag-uusapan kung hindi mo nakilala si Kristo. Kaya kung ako sa iyo, kikilalanin ko na siya, sisiguraduhin. Dahil walang sisihan na dito. Sir Renz, wala nang sisihan to. Oras na hindi mo tinanggap si Kristo, wala kang ibang sisisihing iba. Hindi mo pwedeng sisihin ng guro mo. Hindi mo pwedeng sisihin ng mga pastors mo. Hindi mo pwedeng sisihin ng kahit na sino sapagkat laging ibinabahagi sa inyo ang paraan ng kaligtasan na walang iba kundi si Kristo lang. Pag isang araw namatay ka at nakita mong iyong kalagayan ay nandun, naghihirap sa lugar ng impyerno, wag na wag mong sisisihin ng kahit na sino. Ang sisihin mo yung sarili mo dahil hindi mo tinanggap si Jesus. Kaya nawa, pakiusap namin sa iyo at panalangin namin sa iyo kung hindi mo pa nakikilala ang Panginoon. Tanggapin mo siya sa buhay mo, aminin mo ikinagkasala, pagsisihan mo, pag sinabing pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, hindi yung nagsisi ka, then warang wala nangyari. No, tinatalikuran mo yung iyong kasalanan. At kung tunay mo siyang, kung talagang tunay mong nakilala na ikay makasalanan, pinagsisihan mo ito, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon sa sariling tagapagligtas at siya ang magbabago sa iyo. Hindi mo problema ang pagbabago mo. Pastor, ang sama ko kasi hindi na kayang magbago. No, hindi mo problema yan. Ang kailangan mo lang gawin, manampalataya sa Kanya at ang Panginoon ang magbabago sa iyo. So simulan natin, ang mabilis lamang po, aralin po natin ng mabilis, itong mga privileges mula dito sa verse po na ito bilang tayo anak ng Diyos. First, ang sabi ng verse 15, balik po tayo dan sa verse 15. Sabi ng Romans 8 verse 15, tinan po ang sabi ng Biblia, for we have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. Pansinin niyo po diyan, we have the status not of a slave,
Hindi na tayo spirit of bondage. Hindi na tayo alipin ng kasalanan o ng kahit sino pa man. Tayo po'y pinalaya ng Panginoon doon. We are not a slave anymore. We are the sons of God. Tayo ay naging anak ng Diyos. Ang sabi ng verse 14. Di ba? Malinaw na sinabi po diyan ng Biblia na hindi na tayo alipin, hindi na tayo spirit of bondage, but they are the sons of God. Tayo po'y naging anak na ng Panginoon. At sa tahanan, kung ilalagay natin sa ating tahanan, di ba? Yung slave ay wala siyang authority. Kaya unang privilege po na ibinigay sa atin ng Panginoon is the authority as a child of God. Meron na tayo ngayong otoridad. Meron na po tayong karapatan. Sabi nga ng kanina sa John 1:12, binigyan niya tayo ng karapatan. Binigyan niya tayo ng power para maging anak ng Diyos. They can only, yung mga slaves sa tahanan natin, o kaya yaya, yung ating mga katulong sa bahay, they can only do what they are told. Yun lang magagawa nila. But, under sa kanilang amo. Pero pag ikaw ay naging anak ng Diyos, ikaw mismo, di ba, ay mayroong authority. Hindi na tayo slaves. Okay? Tayo ay sons of God. We are not slaves. We are not servants of sin. Tayo po ngayon ay naging anak ng Diyos. The children of God are given authority over sin and the devil. Kaya tayo ngayon ay mayroon ng kakayanan o kapangyarihan laban saan? Sa kasalanan at saka sa diablo. Kaya nga tayo po dapat ay, kaya sabi ng Biblia sa Romans 8 din, dyan din sir sa verse 37, tinayo po. Romans 8 verse 37. For nay, in all these things, we are more than conquerors. Sigit pa tayo sa nagtatagumpay through Him that love us. So, sino yun? Through Him that love us? Ang ating Panginoon, ang ating Ama. Kaya tayo po ay nagtagumpay na sa anumang gawa ng kaaway. And we have the authority. There should be a confidence pagdating sa buhay natin. May problema man, pero may confidence na sapagkat tayo may authority na. Tayo naging anak ng Diyos. And we should use that authority, yung kapangyarihan na yan, para i-glorify ang Panginoon. Hindi tayo binigyan ng authority ng Panginoon para lalo tayong gumawa ng masama. O kaya dahil kayo naging anak sa rens ng Diyos, ang gagawin mo ngayon ay gagawa ka ng kahit anong gusto mo. No. Kaya tayo binigyan ng authority ng Panginoon para mabigyan natin siya ng glory. Kaya nga sabi ng Biblia sa Matthew 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So yung purpose noon, kaya tayo binigyan ng authority, ay para po mag-glorify natin ang ating Ama. Makapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya. Kaya doon sa mga sa tahanan, mga anak, I hope tayo po ay maging light, maging liwanag po tayo sa ating tahanan. Kaya ka mayroong magulang, kasi ikaw ay mayroong authority o binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon para sila'y tulungan, para sila'y mahalin, para sila'y iyong sundin, dahil sila'y iyong mga magulang. At ikaw ay nag-spread ng light sa kanila, pinapakita mo yung iyong mabubuting gawa sa kanila, hindi para magyabang, not as men pleasers, kundi God pleaser, para mabigyan natin ng glory ang Panginoon. Kaya sana marunong man lang tayo magugas ng plato. Marunong man lang tayong maglaba, lalo na kung yung magulang mo ay nagtatrabaho, wag na sanang pag-uwi nila, siya pa rin na maglalaba. Okay? Bakit? Sapagkat hirap na nga sila. Sila'y nadungisa na, ang dami na nilang ginawa, pagod na sila sa maghapon. Then, ang gagawin mo pa, hihintayin mo pa silang umuwi para lamang maglaba, samantalang ang daming panahon natin. Ilalagay lang natin yung ating mga plato, hindi natin huhugasan kasi inaasa natin sa kanila. Hindi tayo ipinanganak ng ating mga magulang para maging bossing nila. Parang nangyayari ganun Ipinanganak ka ng nanay mo o kaya pinanganak ka ng nanay mo. Pinanganak ka ng nanay, ng iyong magulang, ng iyong nanay para, di ba? Arugain sila, tulungan ka nila, pero nangyari, naging katulong mo sila. Naging amo mo na sila, sinasagot-sagot lang natin. Sa tingin nyo ba makakapagbigay ng glory yun sa Panginoon? Kung sa tingin nyo makakapagbigay ng glory sa Panginoon, sige gawin mo. Pero kung hindi yan makakapagbigay ng kalwalhatian sa Panginoon, please, maging light tayo sa kanila.
mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang sa Panginoon. Sabi ng Ephesians 6 verse 1, Children, obey your parents in the Lord. May nagtanong, Pastor, ba't daw susunod sa aking magulang? Walang ibang sagot. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Bakit susunod? Kasi yun ang tama. O wala na, hindi naman sinabi diyan na pwedeng tama siya. Hindi, ito yung tama. Kaya pag sasabihin mo sa akin, Pastor, hindi ako susunod sa aking magulang, ay di sinasabi mo lang sa Panginoon na, Diyos, hindi ko susundin yan, hindi yan tama. No, we should obey our parents, for this is right. Sana naman pag tayo is inuutusan, ay wag labag sa loob natin. Hindi tayo magiging light niyan. Sinasayang natin yung authority na ibinigay ng Panginoon sa atin to be a light, para maging liwanag at tayo bilang isang anak ng Diyos. So we should be a light to our family. Not only the authority as a child of God, ang atin pong privilege. Pangalawa, sabi diyan sa verse 15 pa rin po, balik tayo sir dun sa verse 15, sabi dito, whereby we cry, Abba, Father. Okay, tayo ay nakakalapit sa Kanya at ang tawag natin sa Kanya, Father, Abba, Father. Not only the authority as a child of God, pangalawa, the affinity as a child of God. Pag sinabing affinity, meron tayong relation sa Kanya. Tayo related sa Kanya. At anong ating relasyon sa Kanya? Aba, Father natin siya. Tatay natin siya. Siya ay ating magulang, spiritual. We are not to fear, but enjoy the sonship. An employee or a servant basically obeys out of fear of punishment. Loss of job, kaya sila sumusunod. But a child-parent relationship is not characterized by a fear of losing the relationship. Pag ikaw ay empleyado o kaya ikaw ay may amo, ingat ka, natatakot ka. Dahil baka mamaya ikaw ay hindi, o paalisin, baka hindi ka na maging assistant niya o alisin ka na sa trabaho, natatakot tayo. Pero dito, pag ikay naging anak ng Diyos, wala nang anumang katatakutan ng losing of relationship. Sapagkat ang naging anak ng Diyos, hindi na niya itatakwil. Kung tayo naging anak ng Diyos, we have the affinity. Okay? We have the relationship at siya yung ating Ama. By we cry, Abba, Father. We need to know the original language na ginamit. And yung Abba was an Aramaic term which best translated daddy. A term of the greatest intimacy. So yung word po dito, yung ginamit po ditong name na Abba is a greatest intimacy. Tayo po'y naging anak ng Diyos. A child does not always address his father as father. Hindi naman tayo talaga, lagi nating tinatawag ang tatay natin at father, o father, o tatay. Ang madalas nating ginagamit, papa, daddy, yun ang ating ginagamit And this is how a Christian can approach the all-powerful creator of the universe, who sustains every atom that exists dito sa mundo na meron po tayo. And anong blessing po niyan? Kung tayo po ay mayroong relasyon po sa Kanya, ay di tayo po iingatan ng Panginoon. Tayo po Kanyang anak Diba? Kaya ikaw, kung meron man kayong katatakutan ngayon, lumapit ka sa tatay mo. Magsumbong ka. Meron ka, kaya nga sabi nung awitin, there's not a friend like a lowly Jesus, no not one, no not one. Friend pa yun Ay ito hindi mo basta kaibigan ng Diyos. Siya'y ating Ama. Kung ikay nakakilala sa Panginoon, siya'y iyong Ama. Kaya nga pag tayo nanalangin, diba? Ama namin, sa langit ka. O, diba? Okay. Ama, kami po'y lumalapit sa iyo. Father, which are in heaven, hallowed be thy name. Lagi makikita natin yan. Bakit? Kasi tayo po ay meron ng relasyon sa Kanya. Not only the authority as a child of God, not only the affinity as a child of God, in verse 16, tinipon sabi ng Biblia, and the Spirit itself beareth witness. Siya din, banal na Spirit na din nagpapatotoo sa kasama ng ating Espiritu that we are the children of God. Not only that, but pangatlo is the assurance as a child of God. Sure ba yan, Pastor, na pag tinanggap mo si Jesus na nampalataya ka, naging anak ka ng Diyos? Yes, sabi diyan, the Spirit itself beareth witness. Hindi tayo ang nagpapatotoo talaga nito, but the Spirit itself, siya po ang nagpapatotoo na tayo po'y naging anak ng
Diyos. It testifies, the Spirit testifies with our spirit. This means we already have evidence that we are Christians. Tayo po'y may patotoo na talagang tayo nakakilala kay Kristo dahil may witness tayo. Hindi kung sino ang witness. Ang banal na Espiritu ang nagpapatotoo. Kasama ng ating Espiritu, our hearts, to have, makita natin, nagkakameron tayo ngayon ng confidence na tayo po ay naging anak ng Diyos. The assurance. But Paul says that the Spirit can come alongside us, and in addition to all, we see yung word na testify. This means to refer to a direct testimony of the Spirit in our hearts. This probably is a sense of God's immediate presence and love that sometimes comes to us. Sabi nga ng 5:5 ng Romans chapter 5, verse 5, tinipon sabi diyan ng Biblia, and hope maketh not ashamed. Because of that assurance, hindi na tayo ngayon, wala nang ashamed, wala nang hiya, hindi naman walang hiya. So hindi na tayo nahihiya because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Yung banal na Espiritu na siya ang nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay ng confidence na tayo po'y anak na ng Diyos. Okay? So hindi lamang po the assurance as a child of God. Lastly, in verse 17, ano ba po ang privilege na tayo po'y naging anak ng Diyos? And if children, kung tayo po'y mga anak niya, then heirs. Heirs of God. Pag sinabing heirs, tagapagmana. And lastly, na privilege sa atin is the acquisitions as a child. Okay? Mga na-acquire na atin, natanggap natin, simula nung tayo'y nakakilala sa Panginoon. At tayo po ay naging tagapagmana and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with Him, that He may be also glorified together. Now, tayo po ay naging anak ng Diyos. This means we have an incredible future. May matindi po tayong magandang hinaharap sa buhay po natin. Sapagkat alam natin na tayo po'y tagapagmana hindi lamang dito sa lupa, pati dun sa langit. Kaya dun sa ancient times, alam natin na nakakatanggap lamang ng mana at nakakakuha ng malaking mana ay yung panganay. Pag ikay panganay, makakakuha ka ng mana. Okay, so ako, panganay ako. Lahat ata tayo, Pastor, panganay din po kayo, Pastor Normal. Pare-parehas, kaming apat panganay. Renz, panganay ka? Lahat. Kung nagkataon nung ancient times, kami ang may pinakamalaking mana. Di ba? Salamat na lamang. Okay? Kami lang makakuha. Paano naman yung hindi panganay? Buti na lang, hindi ganun ang way para makuha natin yung mana na nanggaling sa Diyos. Anong kailangan natin gawin? Kailangan lang natin maging anak ng Diyos. At para maging anak ng Diyos, kailangan mong kilalanin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Okay? So, He calls all Christians as heirs of God. This is a miracle. Bakit? Ba't siya isang mirakulo? Because the heir got the lion's share of the parents' wealth. Kailangan pa nating maging panganay o kailangan mayroon tayong mayaman na magulang para lang mayroon tayong mana, di ba? Pero hindi na natin kailangan maging mayaman para magkaroon ng mana. Tayo po ay may mana nang galing sa Panginoon. Paul is saying that what is in store for us is so grand and glorious that it will be, and we feel, and though we each other had alone, makikita po natin lahat ng mga pagpapala po niyan sa atin. Kaya nga po sabi ng Matthew 6:25-34, hindi pa man tayo nakakapunta sa langit at tayo makuha lahat ng mana naroon. Makikita natin na pinoprovide na po niya lahat ng ating pangailangan. Kaya nga doon sa mga anak, isipin nyo tayo bilang anak ng ating mga magulang, sila nagsisika para sa atin, nagtatrabaho para sa atin, para ibigay lahat ng mga bagay na yan. Pero anong ginagawa natin? Pinapalta natin ng hindi pag-aaral. Nagtatrabaho yung mga magulang sa ibang bansa para maitaguyod ang kanyang mga anak, pero hindi nag-aaral ng ayos. Puro laro, hindi nagagawa ng mga dapat gawin sa eskwelahan. At ang gagawin, sisisihin pa kung sino-sino, sisisihin ng guro, sisisihin ng kung sino man. Okay? Nakakalungkot na bagay yan. Ginagawan tayo ng mabuti ng ating mga magulang, biologically, pero ang pinapalit natin sa kanila ay mga hindi magagandang bagay. Pinasasakit natin yung ulo nila. Sana magbago ka na.
Pag ang Panginoon, kinuwaya ang magulang mo, iiyak-iyak ka. Pag nawala ang magulang mo, saka ka maglulupagidiyan at sasabihin mong mahal mo. Sana habang buhay pa sila, ay atin silang mahalin. At tayo sumunod sa kanila. Okay? Kasi sila lahat ginagawa para sa atin. At ligit lalo ang ating Ama na nasa langit. Sabi nga diyan, huwag tayong mangamba, take no thought for your life, what ye shall eat, what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? At ang sabi ng Biblia sa kasunod na verse, behold the fowls of the air, they sow not. Pero sabi diyan, yet your heavenly Father feedeth them. Ito maganda. Are ye not much better than they? Di kayo masigit kayo dyan. Okay? Higit pa kayo sa sparrow. Kasi hindi tayo sparrow. We are the sons of God. Okay? Matthew 7 verse 11. Dito po tayo magtatapos. Sabi ng Matthew 7 verse 11. Sabi dito, if ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children. Kung inyong mga magulang, di ba, ay nagbibigay ng good gifts sa atin. They know how to give good gifts para sa kanilang mga anak. How much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask Him? Di ba? Grabing privilege yan. Kung yun ngang, yung ating mga magulang, binibigyan tayo. Yung ibang tao na hindi naman tayo kilala, binibigyan tayo. Ay di lalo na yung ating Ama na nasa langit. And that is a privilege. Anong kailangan mo lang gawin? Sinabi ba diyan, ang kailangan mong gawin para matanggap ang mga good things na yan, ay kailangan mong sundin ang ganito karaming utos, gawin mo lahat ng mga pinagaan. Wala, ang sabi lang dito is, ask Him. Kailangan lang natin lumapit sa Kanya. Tayo ay mananalangin. Because that is a privilege. That is a privilege. Pribilehiyo na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin kung ikaw ay anak ng Diyos. Pero kung hindi mo patunay na kilala ang Panginoon sa iyong buhay, bilang Panginoon sariling tagapagligtas, huwag kang umasa. Hindi pa yan para sa iyo. Yan lang ay para dun sa mga tunay na nakakilala kay Kristo. Okay? So ano yung apat na yon? First is the authority. Pangalawa is the affinity. Pangatlo is the assurance. And last is the acquisition as a child of God. Maraming pagpapala ang pagiging anak ng Diyos. Kaya sana, tunay nga na nakilala mo na ang Panginoon sa iyong buhay bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa amin po pa yung mga napag-aralan. Maraming salamat at amin pong natutunan ang maraming bagay, mga pagpapala, pribilehiyo ng kami naging iyong anak. Patawad, Panginoon, kung kami ay nagiging pasaway. Hindi lamang sa iyo, Panginoon, kundi sa mismong magulang namin. Nawa matutunan po namin sumunod, Panginoon, sa iyo. Sapagkat alam po namin na ang iyo pong plano sa amin ang pinakamagandang bagay. Kaya tutulungan niyo po kami, pagpapalain niyo po kami, ilayo sa anong karamdaman, sakit, bigyan niyo po kami ng biyaya, iingatan, Panginoon, at tunay na kami bigyan ng karunungan sa aming pag-aaral. At sa natitira pa po namin mga chapel hours, nawa ang puso po namin laging handa, ang isip po namin ay laging handa sa pakikinig ng iyong mga salita. Ikaw pang muna, ikaw pang mapasalamatan itong aming dalangin sa tayong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hilingan po muli natin si Pastor Normel. Okay po, so salamat po sa mensaheng yan. Nawa ay tayo po pinagpala ng Panginoon. Yung privilege po na maging anak ng Diyos ay napakasarap isipin po. So tayo po ay dadako sa ating pong mga announcement. So bukas po, March 26 ay ating third quarter progress report card releasing. So makikita na po natin bukas ang ating mga grades kung ito ba'y tumaas, bumaba, or nag-retain. So April naman po, April 1 to 3 ay ating Holy Week. April 12 to 16 ay ating fourth periodical exam. So salamat sa Panginoon ako. Konti na lang po ang ating pagtitiis ay makakatapos na ng ating pong school year sa ngayon pong taong ito. Muli po ay maraming salamat. At sa ating pong pagtatapos, tawagin natin si Pastor J. Car para po sa ating closing prayer. Okay, so salamat po sa Panginoon this morning. Muli po nakatapos tayo sa ating gawain. Salamat po sa mga mag-aaral at salamat din po sa mga magulang na kasama po namin. At salamat po sa mensahe. Salamat po sa salita ng Diyos. So tayo po ay muli po
pumikit at yumuko. Tayo po ay magtapos po sa isang panalangin. Aming Diyos na nasa langit, Amang Banal, salamat po sa araw na ito, O God, na muli po kami ay napaalalahanan mo mula sa inyong mga salita, O God, sa mga pribilehiyo na kung saan nakakamtan lamang ng mga anak mo, O Diyos. Salamat po sapagkat meron po kaming otoridad na kung saan, O Diyos, kami po ay may kalayaang tumawag sa iyong Ama sa lahat ng oras, araw, saan man kaming lugar ay meron po kaming Ama sa Diyos, Amang Diyos sa langit na pwede naming tawagan sa lahat ng panahon. Salamat din po sapagkat meron kaming assurance, Panginoon, na kung saan, Diyos, kami po ay hindi dapat mabahala sapagkat kung ang mga ibon nga po ay pinapakain mo, Diyos, lalo't higit po kami, Panginoon, ay ganoon din po naman, pinoprovide niyo po ang aming mga pangailangan. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na magtiwala at magkaroon po ng katiyakan na kayo po ang Diyos na magpupuno ng aming mga pagkukulang at ng aming mga pangailangan, Panginoon. Lord, ganoon din po, salamat po sapagkat meron po kaming mana na kung saan, Diyos, ay mana na nagmula pa sa aming Panginoong Hesus. Mana na hindi po kayang ibigay ng mundo at mana, Panginoong Diyos, na nasa Panginoong Jesucristo lamang. Salamat po sa paalala na, wow, Diyos, ngayong umaga, kami po, Diyos, ay tunay na naging anak mo na. At kung sakaling pong hindi pa, na, wow, Diyos, ay makilala ka naming lubos, tanggapin ka namin sa aming buhay bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At muli po, maraming salamat po sa araw na ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito pang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen.